sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Gian L. Ampuyas na kasalukuyang kumukuha ng bachelor ng pansekundaryang edukasyon sa Mayoryang Filipino dito sa Universidad ng Timog Silangang Pilipinas. At ngayon, puntahan natin ang paaralan ng Attorney Orlando S. Rimando National High School upang makipagpanayam sa isang guro at isang estudyante. Magandang hapon po sa iyo, ma'am. Ako nga po pala si Gian L. Ampuyas mula sa Pamantasan ng Timog Silangang Pilipinas na kasalukuyang kumukuha ng bachelor ng pangsekundaryang edukasyon sa Mayoryang Filipino. Maraming salamat po, ma'am, sa pagtanggap niyo po sa amin para makipagpanayam. Bakit niyo po napiling magturo sa asignaturang Filipino? Napili kong magturo sa asignaturang Filipino dahil sa kakulangan ng guro na nagtuturo nito. Sa katunayan, isa akong guro na kumukuha pala ng 4 na kurso ng araling panlipunan. Pagdating ko dito sa paaralan na ito, ay kulang sila ng mga guro na nagtuturo ng Filipino. Kaya, sinasabi kong sa mabuting kapalaran ay nakuha ako bilang isang guro na magtuturo ng asignaturang Filipino. Para sa iyo po ba, ma'am, mahirap po ba ang magturo ng asignaturang Filipino po base sa iyong mga naging karanasan noon? Base sa aking karanasan na binibini, dahil nga hindi ko nakuha nung ako ay nasa kolehiyo ang kurso na yan na bachelor sa Mayoryang Filipino ay isang malaking hamon at pagsubok sa akin na magturo. Kaya kailangan kong mag-aral, pag-aralan at magsaliksik ng mga bagay patungkol sa asignaturang Filipino. Ano ang mga karanasan at paghahanda na inyong kinakailangan bago kayo naging ganap na guro ng asignaturang Filipino po? Yung base nga sa aking kasagutan kanina, ito ay isang malaking hamon at pagsubok sa akin. Kaya bilang paghahanda, kailangan mag-aaral ako ng mga aralin, nagsasaliksik sa internet at nangangalap ng mga datos gamit ang mga libro. Hindi lang yan, nagtatanong din ako sa mga dalubhasang guro, yung mga tinatawag natin na master teacher, para naman maibahagi nila ang kanilang kaalaman sa asignaturang Filipino. Paano ninyo inaasikaso ang inyong mga kahinaan o mga aspetong kailangan pang pagbutihin sa pagtuturo ng asignaturang Filipino po? Ang sabi nga nila, hindi mo maibibigay, lalo na sa mga mag-aaral, yung wala ka. So, para may maibahagi ka sa mga mag-aaral, lalo na yung mga kaalaman at kasanayan, kailangan matuto ka. So, kailangan, para sa akin, kailangan kong sumali sa mga trainings, workshop, para mahusay pa ang aking kasanayan at magkaroon ng dagdag na kaalaman sa asignatura na yan. Ano ang mga pagsubok na inyong naranasan sa pagtuturo ng Filipino katulad na lamang ng kakulangan ng mga resources, mababang sahod at ang diskriminasyon at paano nyo po ito nalagpasan? Yung pagpasok ko dito sa paaralan ito ng pambansang paaralan ng Attorney Orlando noong taong 2017 ay kulang talaga ang aklat na magiging sanggunian. Kaya sa tulong ng aking mga kaibigan na nasa Maynila, sila yung nagbibigay sa akin ng mga pahayagan o mga aklat na kung saan makapagbibigay ako ng kaalaman sa mga bata. At yung sa mababang sahod, kumbaga, kasi pag mahal mo yung trabaho mo, ay hindi mo isipin kung malaki o mababa ang matatanggap mo hanggat masaya ka at masaya ka sa iyong profesyon at masaya ka kapiling yung mga bata. Ang araw sa iyo, Ginoo. Ako nga pala si Binibining Gian. Bakit kumuha ka ng kursong Filipino? Kumuha ko ng kursong Filipino dahil sa demand nito. Naalala ko nung nasa senior high school pa lamang ako, pinupush talaga ng isa sa aking mga guro na kunin ito dahil nga kakaunti lamang ang mga gurong kumukuha nito at kumbaga kung ikaw ay tutuntong na sa field o sa larangan ng pagtuturo ay madali ka lang makapapasok sa
sa kursong ito na BS Ed Filipino. Sa lahat ng mga mag-aaral din na nagdadalawang isip pa, mayroon pang pag-aalinlangan, huwag na kayong magdalawang isip, halina't ating tuklasin ang yaman ng wikang Filipino. Ayon kay Kim 2011, ang pagtuturo ng out of field ay isang pandaigdigang problema. Sa katunayan, ayon kay Ramsey 2013, ang kasalukuyang bilang ng mga gurong out of field sa bansang USA sa antasekundarya ay nasa humigit kumulang 22%. Ganito rin ang problema sa bansang Australia kung saan maraming guro sa kanila ang nagtuturo na hindi akma sa kanilang kasanayan sa disiplina. Sa report ng Australian Council for Educational Research, 26% ng mga gurong nagtuturo sa taong ika-7 hanggang ika-10 ay out of field at ito ay ayon kay Weldon 2015. At ayon naman kay Bayani at Gubao, taong 2017, sa Pilipinas ay 29% ng mga guro na nagtuturo sa hindi nila espesyalisadong asignatura. Kaya, nararapat nating respetuhin at bigyan ng papuri ang mga guro sapagkat sila ay nagsumikap aralan ang isang asignatura na hindi naman nila espesyalisasyon. Dito naranasan pa nilang maghirap sa paghahanap ng mga resources para sa bawat talakayan. Kaya, purihin at bigyang papugay ang mga guro, lalong-lalo na ang out-of-field teachers.